Kung inaakala mo na makakalis kayo rito ng buhay ay nakakamali ka. Hindi kami papayag na wala kaming maihahandang tao sa pista namin bukas. Ang lugar na ito ang magiging libingan niyong apat. Oh my God! Anong halimaw yan? Isa yung aswang, Mara. At lahat ng nakatira sa baryong to, kasama na ang Lola Rosa nito, ay mga aswang. Yung mga aswang, papunta na sila rito. Bilisan mo, pre! Paandarin mo na itong sasakyan! Kabalo version 2.0. Ako nga pala si Edison, 27 years old at kasalukuyang naninirahan sa Makati. Nagtatrabaho ako bilang isang gym instructor. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari bago dumating ang pandemya. Nakasanayan ko ng bago o pagkatapos ng aking kaarawan ay nagsasagawa ko ng charity works. Nang mangyari itong ikukwento ko ay sinamahan ako ng mga kaibigan kong sina Mara, Rico at Jenny para mamigay ng groceries at school supplies sa isang tagong baryo sa Antique. Mula Maynila ay lumipad kami papunta sa Antique at mula roon ay umarkila kami ng isang van. Nung una, masaya pa ang aming biyahe. Panay ang kain ni Jenny ng mga mangga na may sausawang asin sa likod. Habang si Mara naman ay panay ang kuha ng picture at video para sa kanyang vlog. Ako ang nagdadrive at si Rico naman na nasa tabi ko ang kumakausap sa akin. Tawa ko ng tawa sa mga jokes niya. Pero nang sumapit na ang dilim at nagsimula ng umulan ng malakas, ay doon na nagsimula ang problema. Edison, sigurado ka ba sa dinaraanan natin? Parang naliligaw na tayo ah. Wala na akong halos makita eh. Sobrang lakas ng ulan tapos isang headlight lang pala yung gumagana sa van na ito. Hindi ko kasi ito na-check bago tayo umalis kanina eh. Ano kaya kung tumigil muna tayo dito at palipasin muna natin ang ulan? Saka na lang tayo bumiyahe kapag okay na ang panahon. Hindi magandang ideya yan, Rico. Maputik na ang daan eh. At baka pag huminto pa tayo eh, malubog naman tayo sa putik. Diretsuhin na lang natin ang daan na ito. Malay nyo, makakita tayo ng mga kabahayan. Buti pa si Jenny, patulog-tulog lang sa likod. Parang isang prinsesa kung umasta. Hoy, Mara, narinig ko ang sinabi mo ha. Ako na naman ang nakita mo. Ano magagawa ko kung inaantok ako? Wow, talagang nagagawa mo makatulog sa sitwasyon natin ngayon? At bakit? Ano bang gusto mong gawin ko? Magdasal sa mga anito at sa mga diyosa na pahintuin ng malakas na ulan? Oo, gawin mo yung sinasabi mo para may pakinabang ka naman. Tumigil na nga kayong dalawa. Mag-aaway na naman kayo eh. Pagsabihan mo kasi yung girlfriend mo, Rico. Walang ginawa kundi ang kumain ng mangga at matulog. At bakit? Nainggit ka? Eh di kumain ka na rin ng mangga at matulog. Sa gitna ng pagsasagutan nila Mara at Jenny, ay biglang minto ang sinasakyan naming van. Alam ko na nalubog sa putik ang gulong sa unahan, kaya wala akong nagawa kundi ang bumaba para tingnan kung tama ang aking hinala. Hindi ako nagkamali dahil malalim na nakalubog sa putik ang unahang gulong ng van. Habang nasa labas ako at basang-basa ng ulan, ay may natanaw akong maliit na liwanag sa hindi kalayuan. Naisip ko agad na baka kabahayan yon. Hindi na ako pumasok sa van. Binuksan ko na lang ang pinto sa tabi ng driver's seat para sabihin sa mga kaibigan ko ang nakita ko. May nakita ko mga ilaw. Siguro mga kabahayan yon. Hindi na makakaandar itong van eh. Kaya makasilong muna tayo sa mga tao ron. Siguro, hindi ka sure, Edison? Paano kung nag-hallucinate ka lang na may nakita ka mga bahay? Hallucinate ka dyan? Napaka-arte! Pwede ba? Huwag muna kayo mag-away na dalawa. Hindi tong oras para dyan. Dalhin nyo na lang yung mga importanteng gamit nyo. Ibalot nyo sa plastic ang cellphone nyo. Dapat talaga hindi na ako sumama rito eh. Dapat kinaruena na lang ako sumama.
Eh di sana nasa Boracay na ako ngayon at nagpa-party. Eh sana nga, hindi ka na lang sumama para wala kaming kasamang maarte. Uy! Hindi nyo ba narinig yung sinabi ni Edison? Tama na ang away. Kumilos na tayo bago pa mapuno ng tubig tong van. Hindi nyo ba nakikita? Tumataas ng tubig sa labas? Nang dahil sa sinabing yun ni Rico, ay nataranta na sina Mara at Jenny. Kahit ang totoo, hindi naman talaga bumabaha sa labas ng gabing yun. Alam kong sinabi lang yun ni Rico para kumilos na ang dalawang babaeng kasama namin. Talagang maputik lang sa labas ng sasakyan. Matapos na maihanda ang mga gamit na dadalhin namin, ay iniwanan na namin ang van. Sinuong namin ang malakas na ulan at maputik na daan. Habang papalapit kami sa mga ilaw, ay doon ko na-realize na tama ang aking hinala. Mga ilaw nga mula sa loob ng kabahayan ang aking nakita. Ilaw na parang mula sa gasera. Puro mga kubo ang mga bahay na naroon. Naisip ko na maswerte pa rin kami kasi merong malapit na baryo sa lugar kung saan na-stranded ang aming sinasakyan na van. Pinilit kong kumatok sa pinto ng isang kubo kung saan may ilaw sa loob. Kailangan na talaga namin ng masisilungan dahil basang-basa na kaming apat. Agad naman bumukas ang pinto at isang payat na matandang babae ang bumungad sa amin. Hanggang dibdib ko ang taas na matanda. Puro puti na ang mahaba niyang buhok na umaabot sa bewang niya. Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Pasensya na po sa pangaabala. Pero kailangan po kasi namin ng masisilungan eh. Lumubog na po kasi sa putik yung van na sinasakyan namin at hindi po makaandar. Baka po pwedeng dito muna kami magpalipas ng gabi sa bahay ninyo. O kaya hanggang sa tumigil lang po ang ulan. Nako, kawawa naman kayo. Tingnan nyo at basang-basa na kayo sa ulan. Baka magkasakit pa kayo niyan. Ano pang nangyari at napunta kayo dito sa lugar namin? Dito ba talaga tayo magchichikahan, Lola? Papapasukin mo ba kami o hindi? Kasi kung hindi, hahanap na lang kami ng ibang bahay. Ay, oo nga pala. Pasensya na at natuwa lang ako kasi ngayon lang ako nagkaroon ng bisita sa aking bahay. Tuloy kayo sa aking munting bahay. Pagpasensya nyo na nga lang at medyo makalat. Nang gabing yon, sa kabila ng kamalasan na aming inabot, ay naisip ko na may maganda pa rin palang pwedeng mangyari. At yon ay ang pagpapatuloy na matandang babae na nakilala namin sa pangalan na Lola Rosa. Hinayaan niya kaming magpalit ng tuyong damit sa maliit niyang banyo. Ginawan niya rin kami ng salabat para mainitan ang aming katawan. Bukod doon, ay hinayaan din niya kaming matulog sa bahay niya. Ipinaglatag niya kami ng banig sa kawayang sahig ng kubo niya at binigyan kami ng manipis na kumot na pangontra sa lamig. Inaasahan ko na pagsapit ng umaga ay hihinto na ang ulan pero nagkamali ako. Patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan pero mukha namang walang bagyo. Kaya naman, hindi na kami umasa na makakalis kami sa baryo na yon sa araw na yon. Sa almusal, ay naganda si Lola Rosa ng mainit na kape at nilagang saging na saba para pagsaluhan namin. Pasensya na kayo kung yan lang ang may papakain ko sa inyo, ha? Yan lang kasi ang meron ako eh. Naku, kami nga po ang dapat na humingi ng pasensya sa inyo kasi malaking abala pa itong nagagawa namin sa inyo. Pero ganito po ba talaga ang panahon dito sa lugar ninyo? Hindi naman. Nagkataon lang na Nobyembre kaya talaga namang maulan dito. Ay, oo nga pala. Saan nga pala ang tungo ninyo talaga? Sa Mabuyong po. Malapit na po ba yun dito? Ay naka! Malayo pa ang Mabuyong dito sa amin.
siguro aabutin pa kayo ng 3 oras. Saka, nasa maling daan kayo. Kung inyong maaalala may 2 magkasangang daan kayo na nadaanan bago kayo makarating dito. Dapat ay sa kaliwa kayo dumaan. Sabi ko na nga ba naligaw na tayo nung bumabiyahe tayo kagabi. Parang wala naman ako natanda na may sinabi kang naliligaw tayo Paano mo maririnig? Itulog ka. Manahimik ka na nga lang, Jenny. Nako, pagpasensya nyo na po sina Mara at Jenny Mahilig talaga sila mag-away Ayos lang. Nakakaliw nga silang panoorin. Matanong ko lang, ano pala ang gagawin nyo sa Mabuyong? Mamimigay po kami ron ng mga grocery at gamit sa eskwelahan ng mga bata. Birthday ko po kasi nung nakaraang linggo At nakakasanayan ko na pong tumulong sa mga nangangailangan kasama ang mga kaibigan ko tuwing birthday ko. Nakakatuwa naman kayo dahil napakabuti ng inyong mga puso. Hayaan nyo. At kapag tumila na ang ulan, ay sasamahan ko kayo sa Mabuyong kung ayos lang sa inyo. Para hindi kayo mapunta sa kung saan-saan. Labis ako nagpapasalamat sa alok na yon ni Lola Rosa. Malaking bagay yon dahil sa totoo lang ay hindi ko na rin alam kung paano kami makakarating sa Mabuyong. Yun ay sa dahilan na walang signal sa lugar na yon kaya hindi namin magagamit ang navigation app sa aming mga cellphone. Hapon na nang bahagyang humina ang ulan. Bumalik kami ni Rico sa van upang i-check yun. Nanlumo kami dahil talagang nabalaw sa putik ang gulong na yon sa unahan. Kahit anong gawin namin ay hindi namin magawang maialis yun sa putik. Ano nang gagawin natin ngayon, pre? Mukhang wala nang pag-asa na maialis natin sa putik tong van. Ay nako, kaya nga Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan natin makarating sa Mabuyong. At baka bigla na naman lumakas ang ulan Ang mabuti pa tawagin mo sina Jenny at Mara para meron kang makatulong sa pagtutulak. Sinunod ni Rico ang inutos ko sa kanya. Pero nang bumalik siya, ay si Mara lang ang kasama niya. Ayon kay Mara, ay nag-inarte na naman daw si Jenny at ayaw nitong magtulak. Sinabi ko na hayaan na lang namin at baka pagod lang si Jenny. Kaya sina Rico at Mara na lang ang nagtulak ng van habang ako'y nasa driver's seat at tinatapakan ng gas para umabante ang sasakyan. Matapos ang ilang minuto, ay nagtagumpay kaming may ahon sa putik ang unahang gulong ng van. Sobrang saya naming tatlo dahil alam namin na makakaalis na kami sa lugar na yon. At makakapunta na kami sa Mabuyong. Bumalik kami sa kubo ni Lola Rosa. Naabutan namin na kausap ni Jenny ang matandang babae. Ipinaalam namin sa kanya na maaari na kaming umalis. Ay, aalis na pala kayo. Sayang naman nagluto ako ng tanghalian. Dinamihan ko pa naman ang sinaing dahil ang akala ko dito kayo kakain. Ay, ganun po ba? Pwede naman po kaming kumain muna. Pagkatapos saka kami aalis. Ay, talaga ba? Napakasaya ko naman. Ay, sige. Titingnan ko muna yung niluluto ko sa likod. Edison, bakit hindi pa tayo umalis ngayon? Ayoko na sa bahay na ito. Ang sikip at ang baho. Uy, huwag kang maingay, Mara. Baka marinig ka ni Lola Rosa. Nakakaya sa kanya. Tinulungan na nga niya tayo tapos ganyan pa sinasabi mo. Ay naku, wala kang pakialam. Saka sigurado ko na pagkatapos niya tayong samahan papunta sa Mabuyong hihingi yan ng pera. Hoy, ang judgmental mo naman, Mara. Ang hirap mo palang tulungan kasi pag-iisipan mo ng masama. Kinakausap pa kita. Hoy, tama na yan. Nag-aaway na naman kayong dalawa Jenny, umiyos ka na nga muna dyan kay Mara. At alam mo namang palaging mainit ang ulo niyan. Wow! Bakit sa tono ng pananalita mo parang ako pa ang may kasalanan Pagbuli ko kayo ni Jenny.
Bago pa tuluyang mauwi sa sagutan at away ang pag-uusap ng mga kaibigan ko, ay pumagitna na ako sa kanila. Ipinaalala ko na nasa ibang bahay kami, kaya nakakaya kung doon pa sila mag-aaway. Hindi nagtagal ay nagain na ng tanghalian si Lola Rosa. Nilagang baboy ang ulam namin na tamang-tama sa malamig na panahon. Marami kaming nakain at talagang nabusog kaming magkakaibigan dahil masarap ang luto ni Lola Rosa. Sandali lang kaming nagpahinga bago kami nagdesisyon na umalis na. Gaya ng ipinangako ni Lola Rosa, ay sinabi niya na sasamahan niya kami sa Mabuyong. Pinauna ko na ang 3 kaibigan ko sa van dahil kinailangan ko pang gumamit ng banyo. Pagkatapos kong gumamit ng banyo ay nagtaka ako dahil nakukunin ko na ang susi ng van sa ibabaw ng lamesa kung saan kami kumain ay wala na yun roon. Hinawakan ko ang susi sa aking bag pero kahit doon ay wala rin yun. Medyo kinabahan na ako ng sandaling yon. Nakita ko si Lola Rosa sa labas kaya nagtanong ako sa kanya. Lola, may nakita po ba kayong susi ng sasakyan dun sa lamesa sa loob? Aba wala ko nakikita. Kanina pa ako narito at hinihintay kita eh. Nawawala po kasi yung susi ng sasakyan namin eh. Kung sa lamesa mo yun ipinatong, hindi naman yun mawawala ron. Baka naman kung saan mo lang nailagay na ibang lugar. Ang mabuti pa isipin mong mabuti. Inisip ko na lang ng inisip kung saan ko ba talaga inilagay yung susi, pero kahit anong pag-iisip ang aking gawin, ay sigurado ako na sa lamesa ko yun ipinatong. Tinulungan na ako ni Lola Rosa sa paghahanap, pero bigo pa rin kaming makita ang susi ng van. Hindi nagtagal ay bumalik na sina Rico at Mara at Jenny sa kubo ni Lola Rosa. Nainip na kasi sila sa paghihintay sa akin. Nang malaman nila ang nangyayari, ay labis silang nabahala. Tumulong na rin sila sa paghahanap pero hindi pa rin kami nagtagumpay hanggang sa pare-pareho na kaming nakatulala. Saan mo pa kasi nilagay yung susi ng van na yun, Edison? Hindi ko talaga maalala eh. Ang tanging naalala ko ay ipinatong ko yun sa lamesa na nasa loob bago ako pumunta sa banyo. Pero hindi ko alam. Naguguluhan na rin ako eh. Pasensya na guys ha. Hayaan nyo, pipilitin kong alalahanin. Paano na tayo makakalis nito kung wala tayong susi? Akala ko pa naman makakalis na tayo ngayon eh. Huwag ka mag-alala pre. Sigurado ko na nandito lang yon. Magana pa rin tayo mamaya. Pero halos baliktarin na natin tong bahay ni Lola Rosa at hindi pa rin natin makita yung susi. Ang mabuti pa magpahinga na muna kayo at alam kong pagod na pagod kayo sa paghahanap. Huwag kayong mag-alala dahil pwede kayong manatili sa aking bahay habang hindi nyo pa nakikita ang susi na inyong sasakyan. Tamang-tama dahil fiesta dito sa Makalawa. Maabutan nyo ang selebrasyon namin dito ng fiesta. Aba, magandang ideya yan Matagal-tagal na rin akong hindi nakaka-experience ng fiesta paano yung mga grocery at school supplies na ipamimigay natin sa Mabuyong? Dito na lang natin ipamigay. Kesa naman, pilitin natin na makalis ngayon. May stress lang tayo. Ano sa tingin mo, Edison? Kung papayag sina Jenny at Mara sa sinasabi mo, ayos lang din sa akin. Pumayag sina Jenny at Mara na sa lugar na yun na lamang namin ipamigay ang mga dala naming groceries at school supplies. Nagkasundo kami na gagawin namin yon sa mismong araw ng fiesta. Labis na natuwa si Lola Rosa. Habang ako ay tinanggap ko na lamang na hindi na kami makakapunta sa Mabuyong dahil sa mga aberyang nangyari. Matapos yon ay naisipan namin ni Rico na maglakad-lakad sa baryo. Tumila na ng tuluyan ng ulan kaya maaari na kaming lumabas. Sa aming paglalakad ay napansin namin na pinagtitinginan kami ng mga tao. Kakaiba sila tumingin. Masyadong malalim. Hindi ko maintindihan kung galit ba sila sa amin o sadyang bago lang kami sa kanilang paningin kaya ganoon ang tingin nila sa amin ni Rico.
Grabe naman makatingin ng mga tao rito. Parang kakainin tayo ng buhay, yo. Inikilabutan ako sa kanila, Edison. Huwag kang hang OA. Malamang, bagong mukha tayo dito at hindi nila tayo kilala. Kahit na ba? Iba pa rin yung dating sa akin ng mga tingin nila. Pwede bang bumalik na tayo sa bahay ni Lola Rosa? Nang makabalik na kami sa bahay ni Lola Rosa, ay naabutan namin si Jenny na kausap na naman ng matandang babae. Hinaplos ni Lola Rosa ang tiyan ni Jenny. Nang makita kami ni Jenny, ay nagmamadalitong lumayo at ipinagtaka ko. Sinundan ko si Jenny at naisipan kong kausapin siya. Simula kasi nang umalis kami sa Maynila, ay napansin kong parang balisa siya. Jenny, okay ka lang ba? May problema ka ba? Wala. Medyo bothered lang ako kasi hindi natuloy yung plano natin na magpunta ng Maboyong Ako nga rin Pero iniisip ko na lang na baka may dahilan kung bakit tayo nasa lugar na ito. Baka mas kailangan ng baryong ito ang tulong natin, di ba? Saka kahit saan lugar naman tayo magpunta, ang mahalaga ay nakatulong pa rin tayo. Pagsapit ng dilim, matapos naming maghapunan ay wala na kaming ibang pwedeng gawin kundi ang matulog. Habang magkakatabi kami sa banig, ay hindi ko magawang makatulog dahil kakaiba ang pakiramdam ko ng gabing yon. Malinsangan na hindi ko maintindihan. Lumabas ako para magpahangin. Kahit papaano ay nabawasan ng init na nararamdaman ko dahil malamig ang hangin sa labas. Hindi naman ako nagtagal sa labas at makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ako sa loob ng kubo. Para akong binubuhusan ng malamig na tubig nang makita ko na may isang nakakatakot na nilalang ang nakadukwang kay Jenny. Noon lang ako nakakita ng ganun nilalang. Mahaba ang kuko niya. Meron siyang matutulis na ngipin at namumulang mga mata. Pagkakita sa akin ng nilalang ay galit na galit yung umangil. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Tila nataranta ang nilalang at mabilis yung tumalon palabas sa nakabukas na bintana. Nang magising ang mga kaibigan ko, ay wala na ang nakakatakot na nilalang. Nanginginig ang buong katawan ko sa labis na takot. Ano ba, Edison? Bakit ka ba sumigaw? Nakakaistorbo ka ng tulog Alam mo ba yon? May nakita kong parang halimaw sa tabi ni Jenny. Pero mabilis siyang lumabas sa bintana. Ano? Nagpa-prank ka ba? Kung prank yan, hindi nakakatuwa Mabibiti ng beauty rest ko sa iyo Totoo naman ang sinasabi ko Pare, alam kong pagod at stress ka dahil sa nawawalang susi ng van. Huwag mo na masyadong isipin yon kasi tingnan mo kung ano-ano nang nakikita mo Magpapakita rin ang susi na yon kapag hindi natin hinanap. Sige na, umiga ka na at matulog ka na. Dahil sa sinabing yon ni Rico, ay nagduda ako kung totoo ba ang nakita ko o likha lamang yon ng aking imahinasyon. Pero kung imahinasyon lamang yon, nakakapagtaka na napakalinaw ng imahe ng halimaw na aking nakita. Ganun pa man, mas pinili kong isipin na hindi totoo ang aking nakita sa loob ng bahay ni Lola Rosa. Nang sumunod na araw, ay hindi pa rin nawala sa utak ko yung nakakatakot na nilalang na nakita ko nung gabi. Sa tuwing pumipikit ako, ay nakikita ko pa rin siya. Ginawa ko na lang abala ang sarili ko sa paghahanap ng nawawalang susi ng van habang ang mga kaibigan ko ay lumabas para maglakad-lakad. Hanggang sa nakita ko si Lola Rosa na may kausap na dalawang lalaki. Parang sobrang seryoso ng pinag-uusapan nilang tatlo. Bigla silang tumingin sa akin ng sabay-sabay na parang naramdaman nila na nakatingin ako sa kanila. Mabilis akong nagtago sa likod ng pinto hanggang sa malakas na kumalabog ang aking dibdib. Alam ko sa sarili ko na wala akong dapat na ikatakot sa kanila.
Pero nang sandaling yon ay parang sinabi ng aking katawan na dapat akong matakot sa dahilang hindi ko nalalaman. Kinagabihan, oras na naman ng aming pagtulog. Sa aming magkakaibigan ay ako lang ang hindi makatulog. Aminado ko na inaantok na ako pero parang may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin na pumikit. Hanggang sa nagdesisyon akong lumabas para gumamit ng banyo. Ilang minuto rin ang itinagal ko sa banyo na nasa likod ng kubo. Pabalik na sana ako sa kubo nang may marinig akong boses ng lalaki sa loob ng bahay. Sumilip ako sa siwang ng dingding ng kubo at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na meron dong 3 lalaki na buhat-buhat ang mga kaibigan kong walang malay. Kung paanong nawala ng malay ang mga kaibigan ko ay hindi ko alam. Naroon din si Lola Rosa na kausap ang 3 lalaki. Akala ko ba apat ito? Nasaan ang isa? Hindi ko alam. Pero malamang naglakad-lakad lang yon. Kaya nyo't ako nang bahala sa kanya. Madali lang mapaniwala ang isang yon. Kapag sinabi ko sa kanya na iniwan siya ng mga kaibigan niya, paniguradong maniniwala yon. Sigurado ka ba dyan, Aling Rosa? Andyan ba? Bukas na ang pista nating mga aswang. Kulang ang 3 tao para sa mga aswang na narito. Sinasabi na ako ng bahala Basta, sa akin ang puso ng isa sa mga yan. Dahil ako ang dahilan kung bakit meron tayong maihahanda sa pista bukas. Ay, oo nga pala. Buntis ang isang babae dyan. Yung nakasuot ng pula. Akin din ang sanggol na nasa sinapupunan yan. Nanlamig ang buong katawan ko sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala na ang baryong napuntahan namin ay baryo pala ng mga aswang. At sa gaganapin nilang fiesta bukas ay kami ang kanilang ihahanda. Isa rin sa gumulat sa akin ay nang malaman kong buntis si Jenny. Narealize ko na kaya pala ang takaw niya sa mangga na may asin at palagi siyang inaantok ay dahil nagdadalang tao siya. Hindi agad ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Hanggang sa inilabas na ng mga lalaki ang mga kaibigan ko. Inalis ko ang takot sa aking dibdib. Inisip ko na hindi kami pwedeng mamatay sa lugar na yon at kailangan kong iligtas sa mga kaibigan ko. Sinundan ko ang mga lalaki. Ikinulong nila ang mga kaibigan ko sa isang kulungan gawa sa kawayan. Itinali rin ng mga lalaki ang kamay at paa ng mga kaibigan ko at nilagyan ng busal ang mga bibig. Umalis ang 3 lalaki habang ang isa ay nagbantay sa kulungan. Sa laki ng katawan ng lalaki, alam ko na hindi ko siya kayang labanan. Isa pa, kapag naging aswang yon, ay mas lalo akong walang magiging laban sa kanya. Nang sandaling yon, ay pinag-isipan ko ng maigi ang magiging plano ko. Narealize ko rin na lahat ng kabaitang ipinakita ni Lola Rosa sa amin ay pagpapanggap lamang. Naisip ko rin na malaki ang posibilidad na ginawa ni Lola Rosa ang lahat para hindi kami makaalis sa lugar na yon. Doon ko na naisip na pwede rin si Lola Rosa ang kumuha ng susi ng aming sasakyan para hindi kami makaalis. Mas lalo kong tinapangan ang aking sarili. Nangako ko na makakalis kami ng mga kaibigan ko sa baryong yon ng buhay sa gabing yon. Tahimik akong naglakad pabalik sa kubo ni Lola Rosa. Pinilit kong alisin ang kabang nararamdaman ko. Pagpasok ko sa kubo ay umakto ako ng normal. Agad kong nakita si Lola Rosa na nakaupo sa may hapagkainan. May sindi ang gaserang nakapatong sa lamesa. Di saan? Nandito ka na pala. Saan ka ba nagpunta at kanina ka pa wala? Hindi po kasi ako makatulog kaya naglakad-lakad na muna ako sa labas. Siguro po namamahay ako Ay, normal yan kapag wala ka sa sarili mong bahay. Teka, nasan po pala yung mga kaibigan ko? Lumabas din po ba sila? Umalis na sila. Ang sabi nila maglalakad sila hanggang sa bayan at
Doon sila hihingi ng tulong para makaalis na kayo rito. Ano ho? Bakit hindi po nila ako hinintay? Saka ganitong oras talaga nila piniling umalis? Nagmamadali kasi sila. Gusto yata nila na bago sumikat ang araw nasa bayan na sila. Ay, oo nga pala. Ginawa kita ng salabat. Inumin mo ito para makatulog ka na. Ako, maraming salamat po. Mukhang kailangan ko nga po niyan. Lumapit ako kay Lola Rosa para kunin ang salabat. Umuusok pa yun at halatang napakainit. Hindi na ako nagdalawang isip pa at ibinuhos ko sa mukha ni Lola ang salabat. Malakas siyang napasigaw dahil sa sakit. Agad kong dinampot ang kutsilyong nasa batalan. Inikot ko sa liig ni Lola Rosa ang aking braso habang nasa likod niya ako sabay tutok ng kutsilyo sa tagiliran niya. Walang yaka. Bakit mo ako binuhusan ng salabat? Wala kang utang na loob. Matapos ko kayong tulungan ay ito bang higaganti ba? Alam ko na ang lahat. Narinig ko ang pinag-usapan niyo ng mga lalaking kumuha sa mga kaibigan ko. Alam ko mga aswang kayo at bukas ay ihahandaan niyo kami sa fiesta. Ngayon, sabi mo sa akin kung nasaan ang susi ng sasakyan namin. Kapag hindi mo sinabi, ipapatayin kita! Hindi agad ibinigay ni Lola Rosa ang susi sa akin. Pero nang tinakot ko pa siya ng husto, ay wala na siyang nagawa kundi sabihin na ang susi ay nasa maliit na kahon na nakalagay sa maliit na aparador. Pagkakuha ko ng susi, ay isinama ko sa paglabas ng bahay si Lola Rosa, nalapno sa muka at nanginginig sa labis na takot. Tinahak namin ang daan papunta sa kinaroroonan ng mga kaibigan ko. Kung inakala mo na makakalis kayo rito ng buhay ay nakakamali ka. Hindi kami papayag na wala kaming maihahandang tao sa pista namin bukas. Ang lugar na ito ang magiging libigan niyong apat. Isang malakas na halakak ang pinakawalan ni Lola Rosa, pero hindi ko siya pinansin. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa kinaroroonan ng aking mga kaibigan. Alam kong gising na sila dahil gumagalaw ang kulungan na parabang ginagawa nila ang lahat para makawala. Nang makita ko ng lalaking nagbabantay doon, ay agad yung nag-anyong aswang. Susugod na sana sa akin ang aswang pero itinutok ko sa leeg ni Lola Rosa ang hawak kong kutsilyo. Hindi ko pinakita sa lalaking aswang na natatakot ako sa kanya. Sige, subukan mo lumapit dahil papatayin ko matandang ito. Pakulan mo mga kaibigan ko. Bilisan mo. At baka kapag nainip ako isaksak ko na lang ang kutsilyong ito sa leeg nitong manloloko matanda na ito. Sundin mo ang sinabi niya. Ayoko pang mamatay. Bilisan mo! May pag-aalinlangan na pinakawalan ng aswang ang mga kaibigan ko. Ang aswang din ang nag-alis sa busal at tali sa kamay at paa nila. Nang makalabas na sila ng kulungan at pumunta na sila sa likod ko, ay alam kong hindi pa kami ligtas. Magiging kampante lang ako kapag tuluyan na kaming nakalayo sa baryong yon. Oh my God! Anong halimaw yan? Isa yung aswang, Mara, at lahat ng nakatira sa baryong to, kasama na ang Lola Rosa na ito, ay mga aswang. Nagkunwari isang tinutulungan tayo pero ang totoo gagawin nila tayong handa sa fiesta nila bukas. What? Anong tingin mo sa aming matanda ka? Buffet? Hindi kayo makakalabas ng buhay sa badyong ito. Mamamatay kayong lahat! Sinabi ko sa mga kaibigan ko na nasa akin ang susi ng sasakyan. Nagmamadali kaming nagtungo sa van habang hawak-hawak ko pa rin sa leeg si Lola Rosa. Nang sandaling yon ay isa-isa nang lumabas ang mga aswang sa kanilang mga bahay. Lahat kami ay napasigaw dahil hindi namin inakala na ganoon karami ang mga aswang sa baryong yon. Sa wakas, nakarating na kami sa van. Pinauna kong pinasakay ang mga kaibigan ko, habang si Lola Rosa ay malakas kong itinulak sa lupa. Napasubsob siya at nang humarap siya sa akin ay nasa anyong aswang na siya. Bago pa siya makatayo ay sumakay na agad ako sa driver's seat at binuhay ko na ang makina ng van.
Yung mga aswang, papunta na sila rito! Bilisan mo, pre! Paandarin mo na itong sasakyan! Pinaandar ko ng paatras ang van upang makapagmaniobra ako. Pero biglang sumampa sa unahan ng van si Lola Rosa na nasa anyong aswang. Napasigaw kaming lahat dahil sa takot at gulat. Hanggang sa maisipan kong paandarin na mabilis ang van at saka ko biglang tinapakan ng preno. Tumalsik si Lola Rosa at nagpagulong-gulong yon sa lupa. Sa bilis ng pagtakbo ng mga aswang ay nakarating na ang mga yon sa van. May mga sumampa sa ibabaw at meron ding sinusuntok ng malakas sa mga bintana. Nag-iiyakan na sina Jenny at Mara sa likod. At sa hindi inaasahang pangyayari ay nabasag ang salamin na nasa tabi ni Mara. Isang aswang ang humila sa buhok ni Mara at pilit itong hinihila palabas. Biglang kinuha ni Jenny ang isang plastik ng asin kung saan ito sinasawsaw ang mangga at sinabuyan nito ng isang dakot ng asin ang aswang na may hawak kay Jenny. Nakita ko kung paanong nilusaw ng asin ang balat ng aswang. Yung asin! Nasasaktan ng mga aswang sa asin! Alam ko! Sinabi sa akin yan ng lola ko sa probinsya namin. Are, umalis na tayo dito. Masyadong marami ang mga aswang na yan sa isang plastic na asin na meron tayo. Nang sandaling yun ay mariin kong tinapakan ng gas at sinagasaan ko ang mga aswang na nasa unahan ng sasakyan. Matapos yun ay inatrasan ko naman ang mga nasa likuran. Nang nakapagmaniobra na ako ay pinaekis-ekis ko ang takbo namin upang malaglag ang mga aswang na nasa ibabaw ng van. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nakalayo sa mga aswang at doon ko na ginawang normal ang aking pagmamaneho. Wala na ba sila? Wala na. Masyado na tayong malayo para maabutan pa nila. Ay nako, thank you Lord. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Magpasalamat din tayo kay Edison kasi iniligtas niya tayo. Maraming salamat pre ha. Kahit alam ko na pwede ka nang tumakas hindi mo ginawa at binalikan mo pa talaga kami. 4 tayong pumunta sa baryong yon, kaya 4 din tayong aalis. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan dahil sa mga kaibigan ko kayo. Habang patuloy akong nagdadrive, ay unti-unti ko nang nararamdaman na ligtas na kami. Labis akong nagpasalamat sa Diyos dahil hindi niya hinayaan na maging handa kami ng aking mga kaibigan sa fiesta ng mga aswang. Higit sa lahat, nagpasalamat ako dahil buhay kaming nakaalis sa baryong yon. Nang makabalik na kami sa Maynila, ay doon na ipinagtapat ni Jenny na buntis siya at ang ama ay si Rico. Maging si Rico ay nabigla, pero nangako ito na pananagutan nito si Jenny. Hindi nagtagal ay nanganak na si Jenny at siyempre ninong at ninang kami ni Mara ng binyagan ng sanggol. Magpahanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko ang nakakatakot na karanasan namin ng mga kaibigan ko sa baryong yon. Wala kong ideya kung hanggang ngayon ay nasa baryo na yun pa rin ang mga aswang na nakainkwentro namin. Hindi na kami nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik pa roon at wala rin kaming pinagsabihan sa mga nangyari dahil duda kami na merong maniniwala sa amin. Kaya ang pangyayaring yon ay nanatili na lang sa aming 4 na magkakaibigan. Wakas,